Ang pamagat po ng topic natin ngayon ay mula sa alabok patungo sa kaluwalhatian. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ito na po ang lesson number 32 natin sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nung nakaraan, siyempre 32 tayo, natural, 31 yung nakaraan, nakita natin doon sa lesson natin na may pamagat na ang wakas na may katagumpayan, nakita natin doon na talagang pagdating ng araw ng kawakasan, no? Matatalo, number 1, yung huling matatalo doon, mabigat na kalaban, kamatayan. Di ba? Doon ay mga panahon na maghahari ang Panginoon Kristo dahil darating ang wakas, lahat ng mga bagay pasusukuin ng Amang Diyos sa ilalim ng mga paa ni Jesus. At kapag lahat ng bagay napasuko na, nalupig na lahat ng kaaway, yung huling kaaway nga, di ba, yung kamatayan, lulupigin. Pagkatapos nun, si Jesus mismo ay susuko sa Amang Diyos na nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa paanan ni Jesus upang ang Diyos ay siyang mangibabaw sa lahat. Yun po yung di ba? Pinakasama rin na napag-aralan natin noong nakaraan. Ngayon naman, sa pagpapatuloy ng sulat ni Apostol Pablo, dito na nga tayo sa unang Korinto 15:35 hanggang 49 lang po tayo. Mahaba pa po ito dahil pagkatapos ng 49 hanggang 58 talaga ito eh. So, ginugutay-gutay lang natin dahil mahaba ho talaga. Pero nakita nyo, di ba kayo namamangha na 59 verses, lahat yan tungkol sa resurrection. Napakahalagang doktrina ho yan. Yung pagkabuhay na muli. At yan na-involve yung ating pag-asa. Kaya tayo nananampalataya kay Jesus. Kaya nagtitiis tayo, kaya niyakap natin ang pananampalataya at kaligtasan inoffer ng Amang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay dahil naniniwala tayo na darating ang panahon na magkakaroon ng pagkabuhay na muli. Yan ang goal natin na pag dumating ang panahon na yon, kasama tayo doon sa maluluwalhati. Ibig sabihin, nandun yung kaligtasan talaga eh. Kung wala sa isip ninyo mga kapatid ang tungkol sa resurrection, abay mag-isip-isip kayo. Kaya tayo nananampalataya dahil merong resurrection. Kapag hindi, nagkakamali kayo, mga kapatid. Kaya huwag natin kakalimutan yan na isa sa mga major doctrine yan ng Christianity na tayong lahat ay mabubuhay na maguli. Pero sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay magbibigay si Apostol Pablo ng detalye tungkol sa pagkabuhay na maguli. Detalye, yung physical detail niya, no? Ito, mga kapatid, para maunawaan ninyo, kasi ito po yung lesson natin, mula sa alabok patungo sa kaluwalhatian, ito'y kasagutan ni Apostol Pablo, mga kapatid, doon sa katanungan ng pagdududa. Mamaya makikita nyo kung bakit pagdududa yan. Nagdududa yung nagtatanong dito eh. Sa susunod na talata, makikita nyo duda talaga yan. Sabi rito, subalit mayroong magtatanong, paanong muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Gusto malaman ng detalye. Paano nga naman ang isang patay na, nabulok na? Di ba? Muling mabubuhay. Paano yun? Parang hirap bata unawain. Ako hindi ko maintindihan yan, maliban na lang kasi nung nag-aral ako ng Biblia, naunawaan ko. Ito, dadaanan natin yan. Kasi tanggapin mo lang kung ano yung paliwanag ng Biblia, yun na yun eh. Huwag ka na mag-isip. Huwag ka na mag-isip kung paano. Ito, sasabihin na sa atin kung paano. No, talaga medyo detalyado to. So, ang sagot ni Apostol Pablo ay hahatiin natin sa 3 bahagi. Ito po kasi ang sagot niya eh. Unang-una, nagbigay muna siya ng pagsasalarawan tungkol sa pagkabuhay na maguli. Meron siyang ilustrasyon dito eh. Sa verse 35 hanggang 41. At yung ikalawang bahagi ay nagkaroon naman si Pablo ng paghahambing na may kaugnayan din sa pagkabuhay ng maguli. Mamaya makikita nyo kung ano ibig sabihin natin dyan. At dito naman sa ikatlong bahagi, verse 45 hanggang sa matapos, ay yung meron siyang binabanggit dito na yung dalawang origin, dalawang pinagmulan. Pagkatapos ng pag-aaral natin ngayon yan, ng hanggang 49, nagsingit tayo ng mga application.
Application, ibig sabihin, paano natin i-apply sa buhay, itong mga natututunan natin. O, dito muna tayo mga kapatid sa pagsasalarawan. Itong pagsasalarawan o ilustrasyon ni Pablo, meron siyang tatlong bahagi rito. Yung verse 36 hanggang 38, yung tungkol sa pag-example niya ng butil na itinanim at tumubo. At yung sumunod, yung iba't ibang uri ng laman at ang sumunod ang iba't ibang uri ng kaluwalhatian. So basahin muna natin dito sa pagsasalarawan sa unang talata na ating gagamitin ngayon sa unang Korinto 15:36. Ikaw na hangal, ang iyong inihahasik ay hindi nabubuhay malibang ito ay mamatay. So dito mga kapatid, nakita natin kung bakit natin nasabi kanina na yung nagdududa kanina, na nagtatanong tungkol sa detalye, paano mabubuhay, yung isang nabulok na, yun namatay, di ba? Namatay, paano kaya mabubuhay? Ano itsura niyan? Parang gano'n ang tanong, di ba? Yung sagot ni Pablo, ikaw na hangal Foolish. So, hindi naman insulto to, lalong hindi nagmumura si Pablo. Ito'y pagtutuwid. Tinutuwid niya at pinapakita niya na isang kahangalan para sa isang tao ang magduda pa sa pagkabuhay na maguli kasi katumbas yun ng pagdududa doon sa kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang buhayin yung naagnas na. Diba? So, ikaw na hangal. Sabi rito, ang iyong inihahasik ay hindi nabubuhay malibang ito ay mamatay. So nakita nyo, no? Kailangan mo nang mamatay. Yung tao, mamamatay muna tayo bago tayo mabuhay na maguli. Kaya pagkabuhay na muli, kasi namatay ka bubuhay ka ulit. O ganun din sa halaman mga kapatid. Ang itinatanim, paano ba magtanim? Maghahasik yan di ba? Binabaon sa lupa. Nililibing yan. Ano yung nililibing? Yung tuyo. Yung tuyong butil. No? Tuyong butil, parang mukhang patay na di ba? Pag hindi mo binaon sa lupa yon, halimbawa, yung binhi, nakabalot lang sa garapon o sa plastic bag, hindi mo tutubo yun doon. Tuyong-tuyo na yun Pero tutubo yan kapag ibinaw mo sa lupa, itinanim mo na maayos. Parang, ganun na pinapakita yan. Isang pagsasalarawan ito doon sa pagtatanim ng butil. Namamatay muna yung butil, inililibing mo na. Pagkatapos nun, mabubuhay ulit yun. Di ba? Pero scientifically, mga kapatid, sinearch ko ito Tinanong ko sa search kung talaga bang totally patay yung binhi kapag itinatanim para tumubo. Actually, mga kapatid, scientifically speaking, ika nga, sa botany tungkol sa mga halaman, di ba? Hindi naman totally patay. Mukhang patay lang. Namatay kasi yung covering niya. Natuyo, di ba? Pero somehow, tuyo lang yan. Pag diniligan mo yan, maayos yung pagkakatanim, mabubuhay ulit yan. Ganun yan. Pero ang tawag natin dun patay na yung buto Pag tinignan mo kasi sa naked eye, sa ordinaryo mata, patay. Kaya nasabi ni Pablo yan. At kasama rin yung idea na inililibing. Comparison nito sa kamatayan ng tao, ililibing mo. Tapos na mabubuhay na maguli. Tingnan nyo mga kapatid. Ang iyong iniasik ay hindi nabubuhay malibang ito ay mamatay. At ang iyong inihasik ay hindi ang siya nangang naging katawan. Ibig sabihin, pag hinasik mo, pag nabuhay yan, tumubo yan, yung hinasik mo, hindi yan yung itsura niya paglaki. Pag nabuhay yan, di ba? Iba yung katawan. Kaya hinasik mo, iba yung katawan. Kundi ang binhi lamang. Binhi lamang yung hinasik mo. Yan lang inilibing mo Hindi pa yan yung talaga magiging final outcome ng kanyang katawan. The final na itsura. So, nag-example pa nga niya, kundi ng binhi lamang, marahil ay siya trigo, o ilan sa ibang mga butil. So, yan mga kapatid, ang binhi ay larawan ng ating kasalukuyang katawan. Ang punto ni Pablo, inililibing yan ng
Yung paglilibing dyan, mga kapatid, ay parang simula lamang yan. Simula lamang yan para tumungo sa final form, sa talagang itsura niya kapag nabuhay. Di ba? O, ganun din sa tao, nililibing na parang simula lamang pero hindi yun ang final form natin. Actually, naagnas tayo ron. Pero darating ang panahon, mga kapatid, pag nabuhay na maguli tayo, mas mataas na anyo ang ibibigay sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. So, may pagkakatulad, ngunit may pagbabago. Yung tayo rin yun eh. Pag namatay tayo rin yung mabubuhay na maguli. Yun sinasabi natin, may pagkakatulad. Kung sino yung nilibing, kung sino namatay, siya yung mabubuhay na maguli. Pero pag nabuhay tayo, may pagbabago. Ang halaman, may kaugnayan sa bini, di ba? Ngunit hindi na ito pareho pag dumating na yung talagang anyo niya. So, ganun din ang pagkabuhay na maguli. Hindi ito simpleng pagbabalik sa dating katawan. Kaya actually nga, hindi naman dating katawan ang binabalikan natin. Wala na yun, bibigyan na tayong kakaibang katawan, maluwalhating katawan eh. May pagbabago, di ba? Sa mas mabuting kalagayan. So, yun ang comparison ni Apostol Pablo, no? Sabi nga rito sa sumunod pa dyan, subalit ang Diyos ang nagbibigay dito na katawan ayon sa kanya nais, at sa bawat uri ng bini ay ang sariling katawan. So, sa mga halaman, Diyos ang nagbibigay buhay dyan muli. Nagbibigay ng katawan ayon sa kalooban, kagustuhan ng Diyos. So, dito pinapakita nga na ang Diyos nga nagbibigay ng katawan sa binhi. Ganon din sa pagkabuhay na maguli. Yan ay paglalarawan, no? Yung halimbawa ng butil na itinatanim at tumutubo. So, ganyan sinagot ni Pablo. Hindi pa tapos ang sagot niya. Mahaba sagot niya eh. Ito naman, mga kapatid, dito naman sa punto na nabanggit niya na merong iba't ibang uri ng laman. Kasi meron siya nais palabasin dito eh. Iba-ibang flesh, tao, hayop, ibon, isda. Iba-iba, di ba? May kanya-kanya. No? Hindi lahat ng laman ay magkatulad. Subalit may isang uri para sa mga tao at ibang laman para sa mga hayop at ibang laman para sa mga ibon at ibang laman para sa mga isda. So, nakita nyo mga kapatid, no? Yung mga ginamit dito, tao, hayop, ibon, isda. Kanya-kanyang flesh. Iba naman ang flesh ng tao eh, di ba? Kumpara doon sa iba't ibang hayop. Ganun din yung mga hayop. Depende sa uri ng hayop. Iba ang flesh ng ibon doon sa flesh ng isda. Common sense yan. Ano gusto palabasin ni Apostol Pablo rito? Na may kaugnayan sa pagkabuhay na muli. Ito yung sumunod na talata, mga kapatid. Merong mga katawang makalangit at may mga katawang makalupa. Gusto niya palabasin eh. Iba yung makalangit na katawan at iba yung makalupang katawan. Subalit iba ang kaluwalhatian ng makalangit at iba naman ang makalupa. May kanya-kanyang kaluwalhatian, ganda. Di ba? Katangian. Ang katawan lupa kumpara sa katawan langit. No? Yung katawang makalangit, iba yan sa katawang makalupa. So, pinapakita nga rito, kinumpare nga doon sa ibon, hayop isda eh. Iba-iba yan. So, iba yung katawan natin nung nandito pa tayo. At iba ang magiging katawan natin kapag nabuhay na maguli tayo. Yan ang nais na simpleng ipaliwanag ni Apostol Pablo. Ito pa mga kapatid, yung sumunod pang punto rito, ikatlong punto naman, yung iba't ibang uri ng kaluwalhatian. Pinapakita ni Pablo rito na maiiba talaga tayo. No? Tingnan nyo. Merong kaluwalhatian ng araw at ibang kaluwalhatian ng buwan. At ibang kaluwalhatian ng mga bituin. Sapagkat ang isang bituin ay naiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. So, iba-iba yan, di ba? Iba't ibang kaluwalhatian. So, ganun ang isinlarawan ni Pablo. Tandaan natin, mga kapatid, at tinatalakay niya rito ay pagkabuhay na magli. Mamaya mabubuo natin yan. Pagamat paminsan-minsan, talaga nababanggit na nga ang pagkabuhay na maguli sa anyo ng hindi pa diretso, kundi katawang makalangit, di ba? Iba yung katawang makalupa. O, ibig sabihin, sa pagkabuhay na maguli rin yan. So mga kapatid, yan po yung unang bahagi na tinatawag nating mga pagsasalarawan. Ngayon,
Tatlong bagay ang sinilarawan dito, di ba? Sa pagkabuhay na maguli. Ano ngayon ang kaugnayan naman ito doon sa katanungan nga na kanina, katanungan ng pagdududa na paano muling bubuhay ng mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Bagamat may clue na tayo sapagkat sinabi na makalangit maluwalhating katawan. Paano nga ba yan? Ito, nagkaroon ulit ng paghahambing. Si Apostol Pablo. Paghahambing naman to sa pagkabuhay na muli. Ang sabi niya, gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ano ibig sabihin niyang gayon din naman? Tingnan niyo mga kapatid. Inuna ni Pablo i-discuss yung mga ilustrasyon, di ba? Sa butil, sa mga katawan ng iba't ibang mga flesh. Kino-compare niya sa pagkabuhay na maguli. Dito, diniretso na niya. Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Gayon na. Ibig sabihin, mga kapatid, ito, mga kapatid, ay matapos niyang sabihin niya yung mga comparison. Ibig sabihin, sa muling pagkabuhay ng maguli ng mga patay, ay sumusunod dun sa parehong prinsipyo na ipinaliwanag niya kanina. No? Talagang mababago yan. Nagsisimula sa hindi maganda. No? Pero hindi natatapos dun. Pag nabuhay na maguli, iba na ang quality niyan. Kaya sabi niya rito, itinatanim na may pagkasira. Binubuhay na muli na walang pagkasira. Ganun po mangyayari sa atin, mga kapatid. No? Itinatanim, pagkabuhay na maguli, itinanim magkasira. Nung inilibing tayo, mga kapatid, mabubulok tayo. No? Ngunit di mabubulok kailanman ang katawan muling binuhay. Yung katawan natin ngayon, tumatanda. Di ba? Nagkakasakit at nasisira. Kaya itinanim na may pagkasira. Tingnan nyo yung picture nyo nung bata kayo. Compare nyo sa picture nyo ngayon. Lalo na kung kaedad ko kayo. Ano ako, mga kapatid, magsi-65 na ako. Itong taon na to. Siyempre, pag tinignan ko yung picture ko ng bata ko, kumpletong-kumpleto pa ako. Di ba? Ngayon madalas ko sabihin, mga kapatid, buhay ba tayo, naagnas na tayo. Buhay ba tayo, para tayo naagnas Nababawasan na tayo ng mga nasa katawan natin. At kumukulubot na di ba? Kasi may pagkasira At lalo na, pag namatay tayo, ililibing tayo, lalo tayo masisira. Gaya ng sa halaman. Pero, hindi doon natatapos. Simula lang yun. Yung paglilibing sa atin, simula yun nang papasok tayo sa pagkabuhay na maguli. Binubuhay na muli na walang pagkasira. So, nakita nyo, mga kapatid, no? Sa muling pagkabuhay, hindi na tayo tatanda. Hindi na tayo magkakasakit. At hindi na nga tayo mamamatay. Di ba itong topic na to dapat magbigay sa atin ng inspirasyon ito para makapagpatuloy sa ating paglilingkod. Ito ba sabi, mga kapatid, sumunod na talata, ito ay tinatanim na walang dangal. Ito ay binubuhay na may kaluwalhatian. Yan yung tao, di ba? Itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. So yung katawan lupa natin, itinatanim na walang dangal. Ibig sabihin, hindi maganda. Di ba? At mahina ng ilibing. At pauwi na nga sa pagkaagnas yun. Subalit maganda't malakas kapag muling binuhay. Binubuhay na may kaluwalhatian. Di ba? Muling binubuhay na may kapangyarihan. May kaluwalhatian Sumunod na pararala, may kapangyarihan pa. Makita nyo, no? Di ba maganda yung future natin? 44. Ito ay itinatanim na katawang laman. Ito ay binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay meron ding espiritual. No? Nakita nyo, no? Meron makalupa, meron ding espiritual. No? Yung espiritual, yung pagkabuhay na maguli. So, inililibing yung ating katawan na panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Parang ganyan lang yan, mga kapatid. Hindi po multo yan, yung spiritual na katawan. No? Kundi katawang maluwalhati. Kaya kung may katawang panlupa, meron din katawang panlangit. Ngayon, mga kapatid, ito hindi katulad ng paniniwala ng ibang reliyon at filosofiya. Ewan ko kung nadinig nyo na to.
yung reincarnation. Palagay ko natinig na marami yun. Hindi ito yung paglipat ng kaluluwa sa ibang katawan. Ganun ang reincarnation eh. No? Tinuturo ng mga Hindu, ng mga nasa Buddhism, naniniwala sila sa reincarnation eh. Na kapag namatay tayo sa susunod na level ng buhay, yung kaluluwa natin malilipat doon sa iba. Eh, hindi po totoo yan. Hindi po reincarnation ito. Ito ay pagbabago ng parehong tao. Ikaw rin yun. Babaguhin ka. Pag nabuhay na muli, ikaw rin yun. Kaya lang, maluwalhati na ang katawan mo. Hindi rito yung spiritual metaphor kung tawagin. May ilan na nagsasabi na yung resurrection daw, simbolo lang daw yan ng bagong buhay. Ito daw mga nababasa natin ngayon, ano lang yan, sagisag lang yan na tayo, meron ng bagong buhay. Hindi yung ganun. Literal yan, mga kapatid. Literal na bubuhay na muli. Meron talagang tunay na physical na pagkabuhay na muli. Transformation yan, mga kapatid. Hindi yan yung simpleng pagbabalik sa dating katawan. Hindi tayo babalik sa dating katawan. Kayo ba gusto nyo na kapag nabuhay na muli tayo, kung ano ang itsura natin, yung parang itsura natin sa pagkabuhay na muli? Ako, ayoko na eh. No? Halimbawa, may sakit ako. Ano ba sakit ko? May arthritis po ako eh. Sabihin mo, kung sa buhay na walang hanggan eh, walang hanggan ako may arthritis. Kung ano yung sakit mo? Diabetic. Diabetic ka nung mamatay ka. Pag buhay mo maguli, diabetic ka forever. Wag na lang. O kaya may sakit ka sa bato, dinadialysis ka. Namatay ka ngayon. Namatay ka sa cancer. Pagkabuhay na maguli mo, nandiyan pa rin yung cancer mo. O kaya, pilay ka, bulag ka. Nabuhay ka maguli. Ganun pa rin ba? Wag na lang. Forever kang ganun, wag na lang. Hindi po ganun yun. Pag nabuhay na maguli tayo, mga kapatid, katawang spiritual yan. Talagang, babaguhin tayo for the better, for the best. Walang hanggang kaligayahan yun, mga kapatid. Hindi na tayo magkakasakit. Hindi na tayo mamamatay. Tsaka yung skin mo, yung kutis mo, na bako-bako, nakatulad ko, no? May iba na yan. Flawless na yan, mga kapatid. Yung ipin mo na pustiso lang, pagdating mo doon, alangan naman pustiso pa rin. Hindi na, kompleto na yan. Isipin nyo yan, mga kapatid. Pag may problema kayo, isipin nyo yan. Pag nabuhay na maguli tayo, the best na katawan na yun. Maluwalhating katawan na yun. Yun po, mga kapatid. Yan yung paghahambing. Ito naman yung dalawang pinagmulan. Meron din kasi Pablo rito tungkol sa dalawang pinagmulan eh. No? Tingnan natin kung ano ibig sabihin natin dito. Sa 1545, kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Yung unang taong si Adan, naging buhay na nilalang. Nasusulat daw. Saan ba nasulat yan? O silipin muna natin yung pagkakasulat yan. Dito po natin mababasa yan sa Genesis. At nilalang, sa una, yung paglikha pa lang sa unang tao. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alawak ng lupa. At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Noong una, hindi siya buhay na kaluluwa. Nilikha siya sa alawak. Pero nung hiningahan siya ng espiritu ng buhay, nabuhay siya. Naging buhay na kaluluwa, buhay na nilalang. Yung pagkakagamit dito. At yun si Adan, yung nabasa natin sa Genesis. Yun po, nasusulat kasi. Yung unang tao, sino ba unang tao? Wala namang iba eh. Si Adan. Si Adan din yung nasa Genesis na binasa natin kanina. Kinumpare ngayon yan, mga kapatid. Ito yung dalawang pinagmulan eh. Kaya, di ba, si Adan ang pinagmulan din ng mga tao. Ito naman, ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Sino yan? Yan ang ating Panginoon Kristo. Kung tawagin siya rito sa Korinto, huling Adan. May unang Adan, no? At merong huli. Ito yung Panginoon Kristo. Hindi lamang siya nabubuhay, siya nagbibigay buhay. Yung unang Adan, tumanggap ng buhay. Pero dala-dala niyan? Nagpasok din ng kamatayan, nagkasala, di ba? Dahil sa pagkakasala ng unang tao, nadamay tayong lahat, nagkaroon tayo ng kamatayan. Kaya yung unang Adan, tumanggap ng buhay, nagdala rin naman ng kamatayan sa sanlibutan. Pero itong huling Adan, yan ang ating Panginoon Kristo.
may buhay sa kanyang sarili, nagbibigay buhay, at nagdadala ng pagkabuhay na maguli, pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. So, nakita niyo, no? Eto ba, sa sumunod na talata, ngunit hindi una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa. Pagkatapos ay ang espiritual. So, tinuturo ni Pablo na yung natural at makalupang katawan, yun nauna. Yun naman talaga nakikita natin. Nauna muna tayong katawan, yung physical na katawan na minana natin kay Adan. Pero pagkatapos daw niyan, darating ang katawang espiritual. Yung maluwalhating katawan na ibibigay ng Diyos sa muling pagkabuhay. Sa madaling salita, mga kapatid, yung una, comparison kasi ito ng una at saka nung huli. Yung unang Adan, ang buhay sa lupa rito, may kahinaan at kamatayan. Pero pagkatapos nun, sa ikalawa, ay hindi lang ikalawa, huli. No, yan yung sa ating Panginoon Kristo, buhay na walang hanggan. May kaluwalhatian, walang pagkasira. Pinakikita nito yung kaayusan ng plano ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos? Dadaka mo na sa pagkalupa mo. Pagkatapos nun, tutungo ka sa makalangit. Tulad ng sinasabi sa ating pamagat na mula sa alabok patungo sa kaluwalhatian. Tuloy pa natin ang basa. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang tao mula sa alabok. Ang ikalawang tao ay mula sa langit. So dito para meron dalawang lahi. Tawagin natin lahi. Yung unang tao mula sa lupa. Yan yung lahi ng alabok eh. At ang ikalawang tao ay mula sa langit. Lahi ng langit yan. Tingnan nyo, tuloy natin. Kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din sila mula sa alabok. O kung ano yung taong mula sa alabok, si Adan yung taong mula sa alabok, di ba? Nilalang mula sa alabok, lahat ng pinanganak ng tao, katulad din niya. May katawan lupa, mahina at napapailalim sa kamatayan. At ang sa langit naman, yung tao mula sa langit, no? Kung ano ang tao mula sa langit, yan ang sumisimbolo kay Jesus, ay gayon din sila makalangit. Ibig sabihin, ang mga kabilang sa ating Panginoon Kristo ay magkakaroon ng kalikasang makalangit. Ito na yung muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, kung ano yung pinagmula natin dito, ganun ang magiging kalikasan natin. No? Nagmula tayo kay Adan, edi alabok din tayo. Pero ngayon, mga kapatid, katulad ni Adan, no, na makalupa, yun ang pinagdaanan natin. Pero ngayon, mga kapatid, sa pamamagitan ng Kristo, ay magiging katulad tayo ng makalangit. Yan ang pinalalabas ni Pablo dyan. At kung paano taglay natin ang larawan ng tao mula sa alabok, larawan ni Adan, tataglayin din natin ang larawan ng tao makalangit, larawan ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, daladala natin ang kahinaan ni Adan sa future. Dadali natin ang kaluwalhatian ni Kristo. Kaya mga kapatid, hindi lang tayo babangon. Magiging tulad tayo ng kaluwalhatian ng Panginoon. So, yan yung dalawang pinagmulan. Ngayon, mga kapatid, ano ngayon? Yan yung nilalaman. Tapos na tayo actually. Lalagyan natin ang application ngayon yan. Paano ngayon natin i-apply yan sa buhay po natin? Aplikasyon. Sa ikapat na bahagi natin. Mga kapatid, mula sa mga napag-aralan natin, malinaw na ipinakikita ni Pablo rito, yung malaking pagkakaiba ng dalawang uri ng katawan. Yung katawan lupa, bigas na mahina yan, nasisira at namamatay. At ang katawang makalangit, maluwalhati, makapangyarihan, at walang kasiraan. At ang dalawang kinatawan ng sangkatauhan, ito yung parang dalawang origin kanina. Ang unang tao si Adan mula sa alabok. At ang ikalawang tao si Kristo mula sa langit. Ito ngayon mga kapatid. Hindi ito basta doktrina lamang tungkol sa future. Huwag lang yun na makita natin. Hindi ito theory tungkol sa muling pagkabuhay. Totoo ito. Ito'y katotohanan dapat magpabago ng ating pananaw ngayon. Hindi ba dapat mabago yung pananaw natin? Kung ang ating pinanggalingan ay may spiritual na kahulugan, kung ang ating kinabibilangan ay may
walang hanggang epekto. Di ba? Pagbulay-bulahin natin yan. No? Kung ang ating katawan ay mababago, hindi tayo maaring manatiling pareho lang ang pamumuhay. Dapat mabago tayo ng mga katotohanan yan. Ang aral tungkol sa muling pagkabuhay ay hindi lang para sagutin ang tanong na paano bubuhayin ng mga patay, paano ba itsura niyan? Paano ba proseso niyan? Hindi lang yan. Ito ay para sagutin ang mahalagang tanong. Ano mahalagang tanong? Paano tayo dapat mamuhay ngayon? Habang hinihintay natin ang pagbabagong iyon, habang hinihintay natin pagkabuhay na maguli, paano tayo mababago? O paano tayo, anong pagbabago ang dapat nating makita sa sarili natin? Kaya ngayon mga kapatid, tingnan natin yung 4 na malinaw na aplikasyon ng katotohanan ito sa buhay natin. Maraming application yan, pero 4 yung nakita natin para sa lesson natin ngayon. Dahil alam mo na may pagkabuhay na maguli at darating ang maluwalhating pagkabuhay na maguli ng iyong katawan, huwag kang matakot sa kamatayan. Kung totoo na may darating na pagbabagong anyo, kung totoo na may yung katawang ito ay pansamantala, kung totoo na may katawang maluwalhati na inihanda ang Diyos sa atin, di ba ganun yun, mga kapatid? Dapat ganun na natutunan natin. Sa pagkabuhay na maguli, maluwalhati, kaluwalhatian ang ibibigay sa atin. O bakit tayo matatakot sa kamatayan? Alam niyo ba mga kapatid kung bakit namatay si Kristo? Maraming takot sa kamatayan. Yung iba nagtatapang-tapangan lang. No? Hindi takot sa away. Actually, takot din mamatay yan. Pag namatay nga iyak-iyak nalulungkot Hindi niya alam kung saan pupunta. Yung mga taong naniniwala na sa Diyos Takot din yan, yung mga siga. Hindi lang takot makipagbarilan yan, makipagbatayan, pero takot din mamatayan. Katunayan, natakot sila. Ayaw nga nila mamatay. Kaya nga nakikipagbarilan Pinagtatanggol yung kanila sarili. Baka mapatay sila Sample ko lang yan Kasi meron mga taong nasasabi, hindi daw siya takot mamatay. Tama yun. Hindi tayo dapat takot mamatay. Kung tayo ay mananampalataya. Pero tingnan nyo, tungkol sa takot sa kamatayan. Hebreo 2:14. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo. Ibig sabihin yung mga anak ng Diyos yan. Nasa laman at dugo tayo. Which is flesh and blood. At siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Siya, si Kristo. Nagkatawan lupa yan. Ating Panginoon. Kaya nakibahagi sa mga bagay na ito. Bakit? Ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus yan. Upang kaya si Kristo yung namatay sa krus, ay kanyang mapuksa ang mga kapangyarihan sa kamatayan. Ang may kapangyarihan sa kamatayan. So, kaya namatay si Kristo sa krus para mapuksa niya. Mapatay din niya, di ba? Ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sino yun? Sa mga tunay, ang Diablo. Si Satanas. So, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, kanyang wawakasan. Actually, binakasan lang. Hindi pa nga kompleto. Pero makukompleto rin yan. Wawakasan niya ang kapangyarihan ng Diablo. Na naggumagamit ng kamatayan upang takutin at alipinin ang tao. Ganun yan Tingnan yung sumunod na talata. At mapalaya silang lahat. Ibig kaya namatay si Kristo bukod sa pupuksain niya. Mapuksa ang kapangyarihan ng kamatayan sa mga tinang Diablo. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pag-alipin. Ano yung pinapakita rito? Yung tao ay naging alipin ng takot sa kamatayan. Totoo yun. Yung iba nagdi-deny lang. Pero yung walang takot dito, yung mga kay Kristo. Sapagkat napalaya na sila. Napalaya na, namatay si Kristo, sinampalatayan na natin. Malaya na tayo ngayon sa pagkaalipin ng takot sa kamatayan. Kaya sabi sa atin, huwag matakot sa kamatayan. No? Si Kristo, yung kamatayan niya ay hindi dapat, kaya namatay si Kristo para matanggal ang takot natin sa kamatayan. So, yung kamatayan, mga kapatid, ay hindi dapat katakutan. Sapagkat lumalabas sa pag-aaral natin, ang kamatayan ay isang pintuan patungo
sa pangakong pagkabuhay na muli. Ang kamatayan ay natalo na sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Bagamat hindi pa 100%, pero alam naman natin na pagkaralan natin yan noong nakaraang linggo na talagang totally wawakasan ng kamatayan. So yan, huwag tayo matakot mamatay, mga kapatid. Para hindi ka matakot mamatay, natural kailangan manatili ka sa pananampalataya kay Kristo. Yung sumunod, huwag masyadong kumapit sa panlupang katawan. So, huwag natin panghawakan yung mga material na bagay, yung katawang panlupa natin. Bakit tayo kakapit ng mahigpit sa panlupang katawan? Alam naman natin ngayon, ito'y butil lamang, parang butil lamang na iniadjik yan. Mabubulok yan, pero tutubo ulit yan sa kaluwalhatian. Pag namatay tayo, kailangan dumaan tayo doon sa ganung proseso para makarating tayo sa pagkabuhay na maguli. Kaya huwag tayo masyadong kumapit sa panlupang katawan natin. Dahil mawawala rin yan eh. Kahit anong ganda natin, gwapo natin, lakas natin, lilipas din. Sabi nga rito, no? Tingnan yung prinsipyo ni Apostol Pablo. Hindi sila masyadong kumapit sa panlupang katawan nila. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, at ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Ganun dapat tayo, mga kapatid. Kahit nabubulok na yung panlabas na katawan natin, dahil nanghihina yan eh. Papunta sa pagkaagnas yan pag namatay tayo. Pero dapat ang ating panloob ng pagkatao ay binabago sa araw-araw. At dapat ay hindi tayo pinanghihinaan ng kalooban kahit nanghihina ang ating katawan. Kita niya, no? Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. So ito palang ginagawa natin sa mundong ito. Ito nangyayari sa katawan natin sa mundong ito. Paghahanda yan. At itinuring ni Pablo yan na panandali ang kapigatian kung nakakaranas man tayo ng mga hindi magagandang bagay rito sa katawan natin at sa paligid natin. Panandali ang kapigatian lamang yan. May katapusan yan eh. Pero yan ay paghahanda para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. O di ba kaluwalhatian ang patungo natin sa pagkabuhay na maguli? Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So tingnan natin yung mga bagay na hindi nakikita. Ano yung tinutukoy niya rito? Yung mga pangako ng Diyos, yung pagkabuhay na maguli, hindi pa natin nakikita yan. Doon tayo tumingin. Pati yung mga pangako sa kaluwalhatian. So yun po yung ikalawa, at may dagdag pa dyan. Sabi pa nga dito sa Efeso at sa Pilipos, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula ro na hinihintay naman natin tagapagligtas ang Panginoon Kristo. Yung mga taga-langit pala tayo. No, yan ang ating pagkamamayan eh. Sabi rito, na siya magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang may pailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. So yun po mga kapatid, no? Tayo mga kapatid babaguhin ng yung katawan natin at magiging katulad ng katawan na maluwalhati ng ating Panginoon. So yan, huwag tayo masyadong kumapit sa panlupang katawan. Pansamantala lang yan. At ang ikatlo, mamuhay tayo bilang taong makalangit. Bakit tayo mamumuhay na parang panlupa lamang? Yung ating pagkamamamayan nga ay nasa langit, di ba? Kaya dapat sa atin dito, ang payo sa atin kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So yun dapat hanapin natin, mga bagay na nasa taas, yung nasa langit. Sino ba yung nasa langit? Si Kristo at ang Diyos. So tingnan natin yung mga pananaw natin doon sa langit na ika nga nandun ang Panginoon at ang Amang Diyos. Sabi pa nga rito sa sumunod talata, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So, ang focus natin dapat sa langit nga
Actually nga mga kapatid, di talaga nga spiritually, binigyan na tayo ng posisyon doon. Sabi nga rito sa Efeso, at tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa isang kalangitan kay Kristo Jesus. Pinaupo, spiritually, pinaupo na tayo, naka-reserve na yung mga upuan natin doon. Hindi man literal na bangko lang yan, no? Pinapakita na may pwesto na tayo sa kalangitan. At ang huli mga kapatid, siguraduhin natin na ikaw ay kay Kristo. Hindi lamang kay Adan lang. Sigurado ka ba na ikaw ay kay Kristo sapagkat malinaw ang sinasabi sa aral ng Biblia na kung paano kay Adan, ang lahat ay mamamatay, gayon din kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Yung dalawang ulo ng sangkatauhan kay Adan, kamatayan, si Kristo buhay. So dito tayo kay Kristo. Hindi sapat na tayo pinanganak lamang bilang anak ni Adan. Kailangan mong may panganak na muli kay Kristo. Tingnan niyo mga kapatid. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway, yung kay Adan yan, ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao. Gayun din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa. Ano yung matuwid na gawa? Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap sa buhay. Pag-aaring ganap at buhay. So, dalawa rin yan mga kapatid, Adan at kay Kristo. Kay Kristo ang kaligtasan doon sa ikalawang Adan kung tawagin, di ba? Ito pa sabi rito, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Yung sinasabi natin kanina. So yun po. O, nasa ka ngayon mga kapatid? Kaya't kung ang sino man ay hina kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Yung pagiging kay Kristo, nagdudulot niya ng bagong pagkatao. Yan ang aplikasyon yan mga kapatid. Kaya kanino ka nabibilang. Kaya ngayong araw mga kapatid, no, mamuhay tayo ng walang takot. Mamuhay na hindi tayo nakakadena sa lupa. Mamuhay tayo bilang taong makalangit. At higit sa lahat, tiyakin mong ikaw ay tunay na nakay Kristo. Sapagkat ang darating na katawan natin ay nakadepende kung kanino tayo nabibilang ngayon. Diba ang lesson natin mula sa lubok patungo sa kaluwalhatian. Naway nakatulong ito sa atin, nakadagdag inspirasyon sa ating mga paglilingkod. Maraming salamat po muli mga kapatid. Tayo po'y muling manalangin.